Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kahit ilang araw pa lang silang magkakilala, ay palagi nang nag-uusap sa text sina Alex at Doris. Mabilis na nagkapalagayan ng loob ang ginang at ang binata. Hindi naman agad nagpakita ng motibo ang binata para mas madali ang plano niyang pakipagsalpukan sa babae. Natipunan niya si Doris dahil bukod sa malaking mga kabundukan na angkin nito, ay meron din itong kagandahan na parang istrikta ang dating. Maputi din ito pero hindi naman katulad ni Melissa na parang labanos sa kaputian. Pwedeng kaulayaw habang busy pa si Melissa. Sa kabilang banda naman ay parang ayaw nang umalis ni Mike papuntang Cebu. Ngayon pa nga na mas malambing ang kanyang magandang asawa at mas lalo pang naging masigasig na makipagsalpukan sa kanya. Nagagawaan na rin nilang gumawa ng ibang pwesto sa pakipagbakbakan. Pakiramdam ni Mike ay parang bago silang kasal ni Melissa. Hindi lang din naman puro bakbakan ang inaatupag nila, kundi mas madalas din silang mag-date. Napakasaya nilang dalawa sa bawat araw na magkasama sila. Sa parte naman ni Melissa ay buong puso niyang inialay ang panahon para sa gwapong mister. Pag sila'y magkasama, pinipigilan niyang isipin si Alex pagkasama niya ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso at katawan. Ang kabiyak ng kanyang buhay. Nalulungkot lang din siya minsan pag naiisip niya na nabahira na ng kasalanan ang pagmamahalan nila ni Mike, pero tao lang siya. Natutukso, naaawa, at hindi lang awa ang naibigay niya kay Alex, kundi pati na rin ang kanyang kimchi na dapat sana ay eksklusibo lang sa kanyang mister. Ganun pa man, ay bumabawi siya sa kanyang mabait na asawa. Ayaw din niyang magloko ito tulad ng ginagawa niya. Baka ikamatay din niya kung malaman niya na may ibang babae ito. Lalo na at alam niya na pag magkasama sila ay maraming anak ni Eva ang nagpapapansin sa asawa kahit andyan pa siya sa tabi nito. Pag nasa opisina naman si Melissa ay madalas pa rin niyang nakaka-text si Alex. Bukod sa asawa, pag lunch break, palagi itong nag-aaya na magkita sila o di kaya ay mag-video call. Medyo ilang araw na rin kasi na itong hindi natatawagan sa gabi dahil sabay silang natutulog ni Mike. Medyo naawa din siya sa nobyo dahil napabayaan niya na ito. Madalas pati siyang pabugliin ng binata sa text kung ano-anong mensahe ang pinapadali nito na kesyo matigas na daw ang baon nitong ice cream. At minsan ay nagsisend din ito ng litrato sa kanya na walang damit habang hawak ang ice cream. Hehehe, gago talaga itong Alex na to. Natatawa niyang sabi sa isipan pag ganon ang ginagawa ng binata. At pagkatapos ay gagantihan din niya ang kapilyuhan nito at magpapadala rin ito ng litrato din. Gagawin niya ay pupunta siya ng banyo at iaangat ang kanyang damit at kukunan ng larawan ang parting yun para ipadala sa binata. Natutuwa siya at nabubuglian pag ginagawa niya ito sa binata. Lalo namang nauulol sa bugli si Alex na kahit kita lang ang nobya ang nakikita ay sapat na upang paganahin
ang imahinasyon ng sino mang Adan dahil sa kakinisan at ganda ng hubog ng katawan ni Melissa, kahit natatakpan pa ng nakakabugling tabing. Gabi, mga alas 8 pa lang ay nasa bahay na ni Doris si Alex. Masaya silang nagkwekwentuhan habang umiinom. Tila limot na ni Doris ang kalungkutan na dulot ng pagtataksil ng asawa. Hindi niya namalayan na nahuhulog na ang kanyang loob. Kahit ilang araw pa lang silang magkakilala ng binata, na hindi niya naisip na mali ang makipag-inuman sa lalaki sa loob ng kanilang pamamahay na sila lang dalawa. Kung sa bagay, ang mister naman niya ang unang nagloko. Bakit kaya hindi ko subukang magloko rin, sa isip niya habang nakatitig sa binata habang masaya itong nagkukwento. Napansin naman ni Alex na titig sa kanya ang ginang, kaya bigla itong napatigil ng kwento. Medyo may tama na rin konti si Doris dahil nag-uumpisa na itong mamula dahil hindi naman itong sanay uminom ng alak. Biglang umiba ang temperatura ng paligid habang nagkatitigan silang dalawa. Parang may gustong sabihin sa isa't isa pero hindi nila kayang bigkasin sa kaharap. Na unang bumitaw si Doris sa kanilang titigan at agad na kinuha ang baso sa mesa at mabilis na tinungga. May asawa ka na ba, Alex? Biglang tanong ng ginang matapos simutin ang alak sa baso. Wala pa, diretsong sagot ng binata habang nakatitig pa rin kay Doris. Mga titig na may kakaiba at nakakapaso sa ginang. Bulero, sa itsura mo hindi ako naniniwala. Palaban din si Doris at sumabay na nakapagtitigan uli sa binata at may halong pilyang ngiti sa kausap. Umusog naman si Alex at dumikit sa babae, kaya magkalapit na ang kanilang mga mukha. Umangat naman ang isang kamay ng lalaki at inunat sa sandalan, kaya parang nakaakbay na siya ngayon sa babaeng kanyang sunod na sasalpukin. Wala nga akong asawa, pero nobya, oo, sagot ni Alex. Pabulong sa tenga ni Doris. Sabay idinikit ang muka sa leeg nito at sinamyo ang natural na bango ng ginang. Kaya tumindig ang balahibo ng babae at medyo nanigas ang katawan dahil sa kiliting dulot na ginawa ng binata. Napakagat naman ng labi ang ginang at lalong namungay ang mga mata. Tanda ng tinamaan na ito ng bogli. Hinapuhap ni Doris ang kamay ng binata at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Kitang-kita sa mga mata na sinaklob na ito ng matinding bogli sa binata. Sapat na ang ginawa ng ginang para makuha ng lalaki na may pahintulad na ito sa mga susunod na mangyayari. Mabilis naman ang mga sumunod na pangyayari. Namalayan na lamang nila na magkayakap na sila at naglilingkisan na ang kanilang mga parte ng katawan. Sabay ng mainit na halik. Ang kanilang mga kamay ay hindi magkamayaw sa pagkapa ng kanilang maselang bahagi ng katawan. Kahit kapwa pa sila may suot. Si Doris ay nakapantalon at t-shirt, samantalang nakasando at khaki-shirt lamang ang binata. Halos mapunit na ang kanilang mga damit sa higpit ng pagkakapit nila sa parting mahawakan ng kanilang nanginginig na mga kamay. Parehong hindi alam kung ano ang unang kakapain at tatanggalan ng tabing.
Lukot na tuloy ang kanilang mga kausuotan. Hindi rin nagpapigil si Doris. Panay din ang haplos nito sa binata, kung saan napapadako ang kanyang kamay. Minsan sa dibdib o di kaya ay sa likod ng binata. At syempre pa, hindi nakaligtas ang bawang ice cream ng binata. Doon palaging naglalagi ang kanyang mga kamay. Sobra-sobra talaga ang kanilang pagpapala sa isa't isa. Sunod-sunod na nalaglag ang kanilang mga saplot sa sahig. Nagsimula nang lumabas ang kanilang mga pawis na nagpabasa sa kanilang mga balat. Unti-unting inihiga ni Alex ang kaulayaw. Siya ang lalaki. Siya ang magdodomina. Mula sa labi ay naglakbay ang kanyang nagbabagang mahalik pababa. Hindi pinalampas ang bawat parteng madaanan. Tinitiyak niya na masisimsim ang kabanguhan ng ginang. Naglakbay pa pababa ang binata sa katawan ni Doris. Tiniyak niya na masisiyahan ang kapareha at hahanapin ang kanyang estilo ng pakikipagpakbakan katulad ng kay Melissa. Sa loob ng 20 minutos ay 2 beses pang naihatid ng binata si Doris sa dakong kalangitan. At sa ganong posisyon, puro mura ang inabot ni Alex kay Doris, habang marahas niyang sinalpok ang ginang hanggang sa siya ay hindi na mismo makapagpigil. Bagsak silang dalawa sa mahabang sopa at hinahabol ang hininga. Humupa na ang kanilang init sa katawan. Tumayo si Alex at walang saplot na pumunta sa banyo. Sumabay na rin at sabay na rin itong umihi. Si Doris naman ay tulala. Ngayon lamang niya naisip ang kanyang nagawang pagkakasala sa asawa. Paglabas ni Alex sa banyo ay nagkatinginan lamang sila at walang nagsalita. Medyo awkward na at nagkakailangan sa isa't isa. Sunod na pumunta ng banyo si Doris. Nang nakalabas na, ay sabay na dinampot ang kanilang mga damit at nagbihis. Pagkatapos magbihis, ay biglang kinabig ni Alex si Doris at niyakap ng mahigpit sabay bulong ng salamat sa ginang. Hindi natin napigilan ni Doris ang sarili at humagulgol ito at sinubsob ang muka sa dibdib ng binata. Pagkatapos ay nag-uusap sila ng masinsinan. Nagpasalamat si Doris sa binata sa sarap ng kaulayaw nito. Pero sinabi ng ginang na sana ay hindi na maulit ito. Kahit gaano siya nasarapan dahil sa mga may anak sila at ng asawa niya na iniwan nila sa probinsya. Pasado 12:00 na ng madaling araw, nakauwi si Alex sa bahay nila. Kahit naka-score siya kay Doris, ay si Melissa pa rin ang hinahanap ng katawan niya. Tila gutom at uhaw pa rin ang kanyang pagkatao at si Melissa lamang ang makakabusog ng kanyang bogli. Pero wala naman ang kanyang nobya at madalang na lang silang nag-uusap. Iniintindin na lang niya, total, nangako naman ito na pag-alis ni Mike ay papuntang Cebu ay kanya uli ang katawan nito. Samantalang hambang nag-iisip si Alex sa kanyang nobya ay kasalukuyan naman itong ginagamit ng tunay na asawa ng mga oras na yun. Masuyong hinalikan ni Mike ang makinis na liig ng asawa habang marahan itong sinasalpok ang kimchi
ng kanyang asawa. Dahan-dahan lamang ang ginagawang pakipagsalpukan. Mga mahihina at impit na ungol ang namumutawi sa labi ni Melissa sa ginagawa nilang pagsasalpukan. Ramdam niya ang tunay na pagmamahal sa bawat maalab na pagdampit ng labi nito sa kanyang makinis na balat. Ingat na ingat din sa bawat galaw. Ayaw niyang maipit ng gusto ang asawa na para bang masisira pag hindi siya nag-ingat sa paghawak sa sitwasyon. Mahigpit ang yakap ni Melissa sa asawa habang nakasabunot ang kanang kamay nito sa batok ni Mike. At ginigian niya ito kung saan gustong magbahalik. Minsan dinadala niya papuntang leeg. Pero kadalasan ay gusto niyang nilalapan ito ang kanyang labi. Pangalawa na nilang pagliniig ng gabi na yon. Kaya naliligo na rin sa pawis ang mag-asawa. Halos 30 minutos din silang nagsalpukan bago ang natapos ang gabi. At pareho silang masaya. Natapos din si Melissa sa salpukan nila ni Mike dahil mahal niya ito at mas gusto niyang patalik sa kabila ng mas masarap ang nasalpok ay pinatikim sa kanya ni Alex. Ibang-iba pa rin ang asawa dahil wala siyang pag-aalinlangan. Pag sila ay nagbabakbakan, lahat tama, walang kaba, walang kinakatakutan at purong pagmamahal lamang. Magkayakap silang nakatulog ng gabing iyon. Sa mga nagdaang pang mga araw ay lalong naging masarap ang pagsasama nila Mike at Melissa. Hindi nila iniisip na konting panahon na lang ay magiging busy na sa proyekto si Mike. Kapwa nila sinusulit ang panahon bago lumumuwas ng Cebu ang mister. Hindi rin nakakausap ni Melissa si Alex except lang pag nasa trabaho siya. Kaya siya nakakatawag at text sa binata. Lalo namang nagtampo ang binata dahil kulang na ang panahon ni Melissa sa kanya. Pero sa kabilang banda ay may kalampungan pa rin ito dahil ang minsang nangyari kay Alex at Doris ay nasundan pa ng nasundan. Halos arawin ng binata si Doris kaya solve na solve ang ginang at na-inlove na rin sa binata. Mabilis na dumaan ang mga araw at paalis na rin si Mike sa mga susunod na linggo. Nakaramdam na rin si Melissa ng pagkalungkot at minsan napapaiyak pa siya pag naiisip na every weekend na lang sila magkakasama ng asawa. Sa kabilang banda naman ay inib na si Alex kaya panay na ang pangungulit na ginagawa kay Melissa. Madalang na lang kasi mag-text ang babae paggabi, pati ang hinihingi niyang video call ay ilang beses lang na pagbibigyan dahil nakakatulog agad si Melissa pagkatapos nilang magbakbakan ni Mike kada gabi. Kahit sa parte naman ni Alex, kahit na may kalaro siyang iba, ay iba pa rin ang putahe na naibibigay ni Melissa. Hinahanap-hanap niya palagi ang maganda at maamo nitong muka, ang boses nito na malambing at pati pananalita nito at pati ang pananamit na swabe at sosyal. Balak na rin niyang tapusin ang namagitan sa kanila ni Doris pero hindi rin niya alam kung paano dahil masyado nang kumapit ang babae sa kanya. Alam ni Alex na paalis na si Mike pero ang hindi niya alam ang eksaktong araw ng pag-alis nito.
Si Doris naman ay alam na may nobya si Alex. Melissa ang pagkakaalam niya sa pangalan. Pero wala siyang ibang masyadong alam sa pagkatao nito. Minsan pinag-aawayan din nila ni Alex ang nobya nito. Pero hindi rin niya pwedeng ipagpilitan ang kanyang sarili dahil may sarili din siyang pamilya. Napamahal na si Alex sa kanya, kaya hindi rin niya makuhang layuan ito. Kaya sinasamantala na niya ang pagkakataon na magkasama sila. Ginagawa niya ang lahat para masiyahan ang lalaki. Kaya palagi niya itong pinapabugli. Si Mike naman ay medyo naging busy ng konti. Sa kabila ng pinaghandaan niya ang proyekto ng maaga para magkaroon ng oras sa asawa, ay hindi maiwasan na may pressure pa rin konti sa opisina. Lalo na at metikulosa ang anak ng may-ari na si Lubian. Ganun pa man ay sinisiguro niyang makauwi palagi ng maaga at panay pa ang bigay ng bulaklak at regalo sa asawa na para bang nililigawan niya itong muli. Basta kay Melissa, kailangan niyang ibigay ang quality time. Araw-araw din silang nagsasalpukan habang magkasama pa sila. Pero ngayong mga huling linggo ay napapansin niya itong natutulala at minsan umiiyak ng walang dahilan at bigla na lang siyang yayakapin. Batid niya na nalulungkot ito at ayaw lang sabihin na ayaw nitong pumunta siya sa Cebu. Dangan nga lamang ay kailangan at nauunawaan din naman ni Melissa na para din sa kanila ang lahat. Minsan isang gabi, tulog na si Mike dahil sa napakod na pakipagsalpukan kay Melissa. Si Melissa naman ay hindi makatulog. Nakatitig lamang siya sa natutulog na mister at malalim ang iniisip. Biglang pumasok sa isipan niya si Alex habang nagmuni-muni. Kaninang tanghali ay panay ang tanong nito kung anong araw ang alis ni Mike. Pero hindi niya sinasabi kung kailan. Panay naman ang text ng binata na magkita sila kahit saglit. Pero hindi niya pinagbibigyan ang lalaki dahil alam niya na pakikipagsalpukan lamang sila mapupunta. Dahil hindi makatulog ay kinuha niya ang cellphone at wala sa isip na tinext ang binata. Agad naman niyang sinilent mode ang telepono at baka magising si Mike pag tumunog. Agad namang nag-reply ang binata na kasalukuyan ay nakahiga at hindi rin makatulog sa kakaisip sa nobya. In love na talaga si Alex kay Melissa. Nang malamang gising pa ang binata ay dahang-dahang bumangon si Melissa at lumabas ng kwarto habang dinadayal ang numero ng kalaguyo. Dire-diretso si Melissa sa kusina papuntang pinto, palabas sa likod ng bahay habang kinakausap ang binata. Pagdating sa likod ay sumandal ito sa pader at itinuloy ang pakikipag-usap sa binata. Miss na kita, mahal. Masaya ako at tumawag ka. Malungkot na boses ng binata. Sorry na be. Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Konting tiis na lang at makakasama mo na ako. Lambing ni Melissa sa binata. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli,
Maraming salamat.